Ano ako, nausog ako kagabi. Sukat tayo ako. Pasensya na sa word, pero na-dehydrate ako. Kaya nung kaninang ano, hindi pa ako nakakabawi sa tulog. Alam mo yung pakiramdam na natutumi ka, natutuwal ka pa, hindi mo maramdam kung ano mauna. Pinukulikat yun dito, kaya nakatulog ako kanina pag break time. Ano natin, bossing? Frozen siya. Hindi nakapanood sa iyo. Kailan ba nagsimula to? More than a... Ay, mas maganda. Alam mo kung bakit? Sawa na siya sa ano eh. Sa sakit. Oo, naranasan niya na yung mga sobrang kilirot, di ka makatulog. Last time, yesterday, pag gano'n ka sa dulo ng kama, kasi nagpalit yung first, yung tanghali, ay ano kung i-stretch ko sa mga sakit, parang Nabuhay yung ano, nabuhay yung... yung Yung mga hindi ka matulog kasi kumikirot siya sa loob. Gusto mong iladlad lang, wala. wala. Maski madantayan yun. Matantayan, mangingirot. Pero kahit pa paano, anong ibig sabihin, mas maganda na itong more than a year? Bakit? Yung 8 months pababa, lintik ang sakit yan pag in-adjust. Pero yung... I think 8 months, more than 8 months. More than 8 months. Kaya nga, pag lumagpas tayo sa 8 months, may pain siya pero mas bearable. Yun ang ibig sabihin. Sa dami ko nang kinarating ganito, kahit pa paano, But I try to stretch 99% tumutugma yung ano ko. Kaya try kong stretch lagi. Sige. Tama naman yun. Hanggang sa Talagang... kaya yung pain, kasi talagang pag... Hindi, eto kailangan to. Nagpa-therapy ka na rin, ayaw talaga. Pero eto, kailangan ito, ma-shoot to ng maayos. Eto, pinatherapy ko. Nakadalawang session ako. Then, hindi rin daw wala. Ginawa ko, ini-stretch ko na lang. Every time na nagdadrive ako, tapos inaantok ako, i-stretch ko siya para... Medyo may tight pa to sa dulo. Masaktan ako, wala yung antok ko. Hanggang this one talaga masakit ito. Ito talaga, purong-puro pa. Pero yun sir, maniwala kayo. Hindi pa siya mape-perfect mga pero yung sakit na nararamdaman dyan, goodbye sa akin yan. Tapos sa mga susunod, dun papasok yung mga stretch. Okay? So, meron ka gusto isang tanong. Sige Kasi po. yung mother-in-law ko, nagkita siya, sipis, last December. Then, putang ng Japan, nalakay. Sobrang sakit. Tapos pina-MRI na namin, pina-X-ray. Ngipit. Tapos isang buto niya, parang napitpit. Nagkaroon ng nagkaroon ng ano, ang tinatawag natin ano, yung wait lang compression fracture. Oh yes, yung sabi ng doktor. Nagkaroon ng, kaya ganun po ang katawagan dun eh. Kunyari, vertebrae natin ganito kataas. Napitpit. Ngayon, parang naging triangle. Tapos sinabi ng doktor, saksakan siya ng pampakapal ng buto kasi nag-stroke kasi mga... Isa pa. Tignan ko, isend nyo sa akin yung ano, kung gaano kalala yung ano. Meron kasi tinatawag na retrolisthesis, anterolisthesis, spondylolisthesis. Tignan ko kung alin siya dun. Siyempre sabi ng mga doktor, therapy, so Dapa ka, sir. hindi na kaya ng hindi na kaya ng... Ilang taon na siya? Hindi na rin kaya kahit surgery? 75? Kaya pala eh. Alam mo, mabait pa yung doktor nyo. Bakit? Yung 76, alam na kasi nila na hindi na rin magsusurvive pagka yung binuksan. Kasi matatiyan kasi mami ng higa. Mas lalo siya may stress, hindi siya makakilos. Pag inoperahan ka sa lower back, hindi mo alam kung paupo ka ba matutulog pag or pahiga. Hindi rin pwede basta sa pahiga kasi bibiyakin ko. Lagyan ng stainless. Pag gaganon compression fracture, talagang medyo mahirap kalaban. So ang gagawin natin, tignan ko muna. Tignan ko yung MRI niya tsaka yung ano, yung X-ray niya. Send mo sa akin sa page. Tignan ko ano magawa ko. Kahit pa paano maibsan man lang yung kirot, yung sakit. 76 years old. Hindi na siya makalakad eh. Ganun po talaga ang mangyayari talaga noon. Diyan ka lang. Tatanggapin na lang natin na hindi na siya makalakad. Pero kailangan yung pain man lang mawala. In pain ba siya?
O yun. Pero yung 76 years old na nagkaroon ng compression fracture, o sabihin natin, hindi pa siya compression fracture. Ang nangyari is this problem. Sabihin natin spondylolisthesis. Kahit pa paano, mababago natin yung sakit nun. Believe me, mababago natin yung sakit nun. Pero pag compression fracture na talagang malala yung makikita mo naman yung ganito yung tingin, yung pala eh. Ay, bakit yung maisyan eh, dito na. Ayan. Tawagan nyo lang. Ayan pala eh, ano yan? Ayan pala, may files. Ayan, oh, may files. Ito. Hindi na, actually yung lakad niya, talagang gagamit na siya ng yung tawag na, yung kwadrado, mas the best yun. Inhale. Exhale. Kasi yan, hindi ko na mababalik yung buto niya. Kahit nga sa opera, tinatanggihan na kayo eh. Kasi nga, alam ng doktor na hindi na rin siya makaka-recover sa ganun. Ang pipilitin na lang natin mawala dyan, yung pain. Yun lang. Pero yung pag-asang makalakad siya ng malayo. Once na may hindi na mahina ko, ito, ganito kalalaki yung buto, yung vertebral body. Sabi natin ganyan. Yung sa kanya isa, ganito na lang. Compression fracture nga. Opo. Napit-pit. Ganito kalaki, yung L3 niya, yung sumunod, ganito na lang. Yung gano'n. Makikita nyo. So kung sabi mo doktor, kung therapy, makakalakad ka? Or, Ang gagawin natin doon, itutulak ko ng marahan, dahan-dahan yung balakang niya. Para kahit pa paano yung facet joint ma-adjust. Hindi na siya pwede sa malakas na adjustment. Kasi pag compression fracture, magka-crush yun. kaya mahina. Magka-crush yun. Mahina na daw yung buto kasi nga. Sobrang ina, 76 na eh. Tapos nag-smoke pa siya. So, 20 yung bone. Yan talaga. Tapos nung sumumpong lang yun, alam nyo, ganun na yun nung matagal na. Eh kaso, hindi naman sanay siya sa klima ng Japan na nag-yelo. Mangingilo ngayon yung buto niya. Kaya doon nag-trigger. Yun ang totoo. Kasi hindi naman siya nadulas, di ba? Nadulas pa siya ron sa Japan? Hindi. Oo. Yun lang na magkakaroon ng chance na magkaroon ng compression fracture. Madulas siya, masaltak yung puwet niya. Tak! Gumanon yung puwet niya. Nagkataong bang ganon? Hindi nyo lang napapacheck up pero matagal na yung gumaganon paunti-unti. Gradually, nagkakaroon ng Nadulas siya noong changes. December. Hindi niya nag-unti-unti na. Yan yun. Dun yun. Mga saltak-saltak. Hindi lang na. Pero dun sa Japan, wala kayong maalala. Wala. Yung lamig lang nung panahon dun. Doon nag-trigger yun kasi nangingilom na yung buto niya. Ang sakit ng likod ko. Eh, relax lang. Sabi siya sa akin. Eto na yun. Lambutan mo na. Umutiti ka sa. Oo. Kaya? Wait lang. Mahina ka. Konting kwento lang. Medyo Oo, umiyak. konti. Oo, tama yun. Uminit. Okay. Hindi, ano yun. May nilagay akong pau eh. Hindi yung yung loob. Sa loob, pumirot. Okay. Last na to, bilis. Pare sana na lang. Kumbaga para... Para isang kirutan na lang. Yan. 20 to 30 seconds na naman yan. Pero yan ay normal lahat. Di ba nakapanood nyo naman yan? Hindi, pinapanood ko sa'yo mo magbago ng isang... 10 kilo na sa loob. 10 kilo Kasi na. nga, many times unbearable. Pero pag lagpa, katulad yan, saglit lang, halos naka-recover ka kagad. 5 seconds to 10 seconds lang. Yung iba nakita niya, naglulumit. Nagkakukumulis yung paa. Sabi ko nga sa wife ko, wala na akong bago na doon kasi loob, determination na lang. Naggumaling ako. Hindi, pero, mabilis lang eh. Yung iba talaga, inihimatay pa nga eh. Kaya madalas ko kayong binibiro na, hindi kasi biro rin yung frozen shoulder. Pero, pagka sumasakit yung shoulder nyo, consistent 2 weeks, na naangat pa pero, parang may, palagi na nangangawit, may consistent 2 weeks, pa-check nyo lang agad. Kasi, sa lalong madaling panahon, katulad niya pag diabetic ka, dati nagaganto pa, susunod yan, ganito na kaagad. Sunod yan,
Tama nga sabi mo. Yung katawan mo, sumasama na. Pag naging diabetic ka, dadalawin ka ng frozen shoulder. Hindi po talaga ako nagsabi niyan, doktor po. Doktor po ang nagsasabi niyan. Siya ko narinig. 90% talagang binibisita kayo. Konti lang ang nakakatakas. Nagkaroon din siya eh. Diabetic din ba siya? Meron siyang insulin dependent siya for 20 years. Kaya pala. Katulad yan, Ako last year. ilan ang babies nyo? Wala eh. Okay, sorry. Pero sana meron. Kasi, genetics means, baka manahin. Yeah. Yun ang ibig sabihin. Pinana niya sa grandmother niya. O Kay yan. mama. Sa mother Genetics. niya. Sa mother niya. Grandfather. Sa grandfather, sa father niya. Yan, kasi magkakaroon ng salim lahi sa pagka ganyan. Pinagkunan kayo. Tataka ka. Bah, 30 pa lang ako. Tinamaan na ako, nagpa-ano na agad ako. Medyo mataas na yun ako. 30 years old. Nagkaroon ka. Yan, kanina mahirap ikan. O ngayon, huwag mo yan yung leg mo yan. O, para, kahit pa paano, mayroon na siyang changes. Ngayon, ito naman yung may pain sa dulo, ayusin na rin natin to. Yan. Ganun lang kadali sana pagka pagka hindi pa siya Masyado. frozen. Di ba? Madali lang. Tandaan niya yan. 2 weeks consistent na may mga shoulder pain kayo na para bang may makirot-kirot na sa pagtulog, pagkising. Para, ay. Dali na Sakit. rin. Dali nyo na kaagad kasi agresibo to. Pagka magulat kayo isang araw, hindi nyo na mataas kaagad. Hindi ako makatulog, siya rin. Hindi makatulog kasi naririnig niyan umaaray ako sa sakit. Yun nga eh. Pero ngayon, hindi na yan. Kahit pa paano, nabago na yung posisyon. Pero, kailangan nyo nang sundan doon ng stretching. Di ba, pag natatabig yan, masakit. Kahit diinan mo yan, diinan mo sa higaan. May pain ng konti. Yan. Hindi ako makatulog ng data dito. Ngayon, Ayan. okay, mas masaya. Kasi nga, yun ang magbabago talaga siya pag na-adjust. Pero tiisin niyo yung adjustment kasi yun talaga, pagdadaanan niya talaga. Maliban na lang kung mataas ang pain toleration niyo. Kaya, palagi ko yung pinapaalalahanan pag may nagpapatreatment ng frozen shoulder. Okay? Yeah, thank you. Thank you so much. Sir, ganito palagi napapanood nyo na ito, kaya di ko. Kaya mukha. Yan. Kahit magkalapit na sa kilikili, tapos kabila. Yan. After nyo magagaganyan, in a few minutes, haplusin nyo naman yung naabot nyo, ganun ninyo ng pao. Okay? Yung mga muscle. Hanggang sa magugulat ka. Katulad yan, abot na to sa ano. Oo. Ayan. Oo. Tulog. Okay. Wala dito. Oo. Okay? Meron pa siya, pero ganun po talaga yan dyan. Hindi po yan tutulungan nyo pa yan hindi natin kaya, hindi natin pwedeng puwersahin. Okay? Thank you. Thank you. Thank you.